Ano po yung kalamidad na yan, tay, na dapat po natin na maipaabot? Yun po. Diyos ko. Ito yung pinakamalaking problema, guys, yung kalamidad na to. Sana po ay hindi po ito mangyayari sa 2025 kasi nakita po ng ating kaibigan na 2025, guys, mayroon pong mangyayari po na nakikita po nila. Sana po ay hindi po ito matuloy, no? Kasi yung lindol, guys, talagang hindi po tayo nakasagupa po ng mahigit 9 or 10. Kapag ito ay mangyari ngayong 2025, ito yung pinakamalaking the big one na update po tayo, guys, no? Sa 2025 merong malaking mangyayari, kaya ipinatawag po tayo ng ating mga kaibigan. Gusto lang po niyang balikan na ipaabot sa inyo yung mga prediction po niya na binitawan po dito sa social media, kasi po gusto po niya makapaganda ang lahat. Kasi sinabi na po niya ni tatay noon at saka yung anak po niya na may mangyayari. Nagkatotoo po lahat ngayon, guys, na hindi lang po 2 buwan, 1 buwan, nangyayari kaagad ang kaniyang mga hinuhulaan. Mayroon po siyang prediction po na nakikita po niya sa kanyang pananaw at sa kanilang hinaharap, no? Mayroon po silang gustong ipapaabot sa atin. Napaka-importante po ito dahil po gusto niya na malaman po ninyo kung ano man ang mangyayari sa 2025. Kaya gusto kong ipaabot sa inyo, guys, para makapaghanda tayo, kasi mayroon pong karagdagan po na nakikita po ng ating mga kaibigan. Dapat po natin ay bigyan po ng pansin, kasi po mahirap po talaga pag tayo ay nagkampante, bigla pong lulusob po yung mga demonyo. Kaya gusto po natin na maiparating sa inyo. Magandang tanghali, tay. Ano po yung prediction po ninyo sa 2025? Kasi sabi po niyo ngayon, meron po kayong ipapaabot na nakikita na may karagdagan po na mangyayari sa 2025. Isa na doon, guys, yung bansa natin. Merong kaguluhan na mangyayari ngayon 2025. Dapat maganda kayo, ha. Ano pa yan, tay? Meron pa, guys, ha, kalamidad. Ano po yung kalamidad na yan, tay, na dapat po natin na maipaabot? Yun po. Diyos ko. Ito yung pinakamalaking problema, guys, yung kalamidad na to. Sana po ay hindi po ito mangyayari sa 2025 kasi nakita po ng ating kaibigan na 2025, guys, mayroon pong mangyayari po na nakikita po nila. Sana po ay hindi po ito matuloy, no? Kasi yung lindol, guys, talagang hindi po tayo nakasagupa po ng mahigit 9 or 10. Kapag ito ay mangyari ngayong 2025, ito yung pinakamalaking the big one na nagkatotoo na. Lalo na yung naghula ngayon, guys. Marami po nanghula ngayon, guys, na yung iba kanya-kanya po ang kanilang panghula, pero nagkatotoo. Kaya ang ating kaibigan, guys, ito po talaga ang kanilang nakikita din ngayon, na mayroong the big one na kalamidad. Tulad po ng bagyo, sinasabi po ng ating kaibigan, guys, no, hindi na lang po yan, normal na lang yan. At saka yung mga baha. Pero ito po ang dapat po paghandaan natin sa tuwing tag-ulan. Ano po yan, tay? Naku po. Kapag kayo ay nakaranas po ng tag-ulan, guys, lalo na po ngayon, nag-umpisa na po daw ang landslide, ipinapaabot na po ng ating kaibigan nung 1 linggo pa lang, no? Kasi po ang ating panahon ngayon ay tag-ulan, lalo na po yung mga nasa taas po na mga bahay. Dapat po kayo lumikas para hindi po kayo madala sa tuwing ay mag-landslide po yung lupa. Kasi mahirap po talaga pag hindi po kayo mag-tanaw kung unsa man ang nakapalibot sa inyong balay. Lalo na po yung mga tao na kampante lagi, guys. Dapat po talaga maging
awareness po tayo. Ano pa yung panglima tayo? Kasi po sabi po ninyo na mayroon pong mangyayari na bagong sakit na naman po na matuklasan. Di ba sinabi na po inyo noon? Di ba yung sabi po inyo na virus? Oo, ito yung ang pinakamalaking problema guys. Ngayong 2025, marami pong mga sakit po na dadapo sa atin. Number 1 na po talaga yung kaguluhan po dito sa ating bansa. Hindi na po natin alam dito guys na ito, kapag ito ay matuloy ngayon, kasi po nakikita po ng ating kaibigan na si Tatay na ngayong 2025 marami po tayo masasagupa, hindi lang po sakit kundi pati yung mga kaguluhan po dito sa ating bansa. Yun po ang pinakamalaki ding mga problema, lalo na po yung mga mahihirap ngayon na naghihirap po sa pagkain. Maraming tao ngayon guys na naghihirap po ng pagkain. Okay? Tama po kayo tayo, kasi po hindi po talaga sila makapil. Yung mga mayayaman na tao, hindi po nila mapipil po na mayroon taong dito sa bansa natin na naghihirap. Kasi po, buti sila kasi abundant, di ba? Oo nga tayo. Dapat po talaga tayo na maipaabot din po natin ito dahil po para makapaghanda po ang lahat. Sa lahat po ng makapanood guys maghanda po tayo ngayong 2025 dahil po mayroon pong mga mangyayari po na Diyos ko po, ito ay mahirap. Kasi po, pag tinanggal po yung PhilHealth guys, lalo po yung mga tao ngayon na magkakasakit, lalo po yun na maghihirap. Kasi paano na lang, anong gagamitin po nila, ano po ang ibabayad po nila kapag sila ay nagkakasakit doon sa hospital kapag tinanggal po yung PhilHealth. Kaya natakot po si kaibigan na magkatotoo po ang kanyang nakikita ngayon sa 2025 kasi mayroong mga virus guys na mangyayari na po dito na dadapo sa tao. Kaya ipinabot po niya, lalo na po yung the big one guys na mga kalamidad. Sa 2025, matatagpuan na po natin, no? Maranasan na po natin po yung kakaibang mga pangyayari po sa mundo. Kasi po ito na po siguro talaga na sign na ang Panginoon ay nagpaparamdam na siya po ay babalik dito. Kasi ang maraming tao po ngayon guys patuloy na gumawa ng kasamaan. Kaya sila sabi ni Tatay, dapat tayo kapag tayo ay hindi pa naligaw sa landas, dapat po lagi po tayong magdasal para po kung ano man ang ating gusto na makamit na mga blessing ay maibigay. Salamat tayo. Oo, mag-ingat din po kayo. Oo, Merry Christmas din po. Sana po guys, pakatatandaan natin kung ano man po ang ipinapaabot po ng ating kaibigan na ikakabuti, nasa inyo na lang po yan para po ay yung buhay natin ay magiging maganda na takbo para sa susunod po na taon ay makalampas man tayo, may kaginhawaan po daw ang ating mararanasan kapag ito ay mangyari na.